alias Rene, ginulat si Hontiveros, nagpakita ng muka. Rene Requestas ba yan? Huli ka, Balbon, pagiging bias ni Risa, ginisa. Siyempre, itong balitang ito at ang videong ito na ating matutunghayan at bibigyan ng reaksyon, ito po ay nagbula kay Showbiz Chikadoro. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay siyempre ng reaksyon at komento dito sa mga balitang ating masasagap ngayon. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan ng reaksyon si Rene. Pasok! Ang testigong bitbit ni Senator Risa Hontiveros na may alias na Rene ay tila ikinanta at binisto na ng kanyang mga dati niyang nakasama at nakakilala sa kanya. Ayan! Itong witness na ito ang nagsiwalat ng kwento na sina former President Duterte at Vice President Sara Duterte ay di umano kay Pastor Apollo Quiboloy kumukuha ng mga baril. Kapag dumadating si Quiboloy sakay ng chopper, may dala po siya na malalaking bag na laman po ang iba-ibang uri ng baril at nilalatag po ito sa tent na katabi po ng mansyon niya. Wow. Minsan po pumupunta doon din si former President Rodrigo Duterte at former Davao Mayor Sara Duterte. Kapag umaalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sinabi rin ni Rene na siya daw ay researcher ng SMNI sa umaga, tapos paggabi namamalimos daw siya dahil ito ang utos sa kanya. Subalit, inaasahan kaya ni Senator Risa Hontiveros na matatanggalan ng maskara kalaunan ang kanyang pinakakaingatang testigo. Ang tunay na mukha nito ay naipost naman ni Jay Sanza na may caption na, "Ang mga comedy falling stars o witnesses ni Aling Risa, na kaibigan ni Professor Joma sa nilalangaw na Zarzuela o Cooking in a Show sa second floor, PNB Building, somewhere near the Esplanade in Pasay City ay kinilala na." Balitang walang kinikilingan, impormasyong makatotohanan, walang daw o raw sa pag-uulat. Hubaran natin ng maskara, alisan natin ng sombrero, tanggalan natin ng sunglass at jacket. Ayan! Una, Viva Mask Blenda Sanchez Portugal alias Amanda. Pangalawa, Bikene Men Michael Maurilio alias Rene. Pangatlo, Tugang ni Nabikoy at Trililing Junjun Tiraw alias David. Pang-apat, iyong ibang actors, ipakikilala namin very soon. Samantala, isang tagasunod ni Quiboloy. So, ang nangyayari dito is nagkakabulat-lata na, ganun ba yun? No, ako talaga, intriga lang talaga yan eh. Kung sa intriga lang yung nangyayaring yan. Parang showbiz lang. Lalo lang pinapainit. Diba? Kumbaga, lalo lang nilang gustong magpapampam forever. Diba? Hindi naman kasi kapani-paniwala yung mga ganyang mga testigo. Diba? Ay, kumbaga, kung tanga ka siguro, maniniwala ka. No? Kung wala kang alam sa mundo. Pero kung ikaw mulat ang isip mo at ikaw ay nasa hulog pa, 'di ba? Imposibleng maniwala ka. At saka Mariosep naman, doon pa lang sa salaysay niya, hindi na ako kumbinsido. Mantakin mo, pwede naman sa loob ng mansyon, bakit magtatayo pa ng tent sa labas ng mansyon tapos doon sila magbibigayan ng armas? Para namang sinabi ni Kibuloy, ayaw niyang papasukin si Duterte sa loob ng mansyon niya. Parang yung, ikaw, bawal kayong pumasok dito sa mansyon. Madudumi pa nyo. Parang ganun ba yan? Syempre, insulto naman yun kay FPRRD. Bakit kailangan pang may latag dun pa sa labas ng tent? Tapos nandudoon kayo lahat? Kung ikaw, hardinero ka o landscaper ka, ganyan. Nagugupit-gupit ka ng halaman, ipapakita yung mga ganong transaksyon. Hindi ba, malay mo ba? Kung doon sa gate ni Kibuloy, meron na palang nagbibideo o nagkakamera doon ng mga detective. Di nakita pa sila. Diyos ko naman, hindi naman sila siguro ganon kabobo si Kibuloy. Di ba? Hindi naman siya ganon siguro katanga. No, na para magbigayan sa labas, sa mansyon niya. Baka malay mo, may mga taong galit sa kanya. May pinakawala na, imbestigahan mo si Kibuloy, ganito, ganyan. Kailangan meron tayong ganyan. Tapos, siya naman tuwan-tuwa doon na magbibigay sa labas ng bahay sa mansyon niya.
Tapos hindi niya papapasukin yung mga Duterte doon. Doon pa ibibigay yung bag sa labas. Mariusip. Sabi, hindi welcome yung mga Duterte sa mansyon niya. Parang ganun ba yun? Bawal pumasok para makikinood ng TV. Makikinood kayo ng TV, huwag kayo pumasok dito. O may mga paa nyo, hindi kayo nagguhugas. Parang ganun ba yan? Ay, nako. Kaya nga hindi ako kumbinsido sa sa sinasabi nung testigo talaga. No, hindi niyo masyadong hindi niyo masyadong inaral. Sana nag-research muna kayo ano ba yung mabisa na na sabihin natin doon, yung pwede nating gawin na ginagawa, na pwede nating sabihin na ginagawa ng mga ganyang klase, ng mga nagpapalitan ng ganyan. Ang kwenestyon ang pagiging bias ni Senator Risa Hontiveros. Naging malaking palaisipan daw sa kanilang grupo bakit kapag krimen na ginawa ng mga NPA ay tahimik ito. Subalit, kapag gawa-gawang kaso pinapaniwalaan basta lumalaban sa mga rebelding CPP, NPA, NDF. Tanging SMNI at si Pastor Apollo Quiboloy lang kasi ang naglalakas loob na hubaran at tukuyin ang mga krimen na ginagawa ng mga makakaliwang organisasyon kasama ang mga mambabatas sa Congress. So dahil sa pagtuligsa ng SMNI sa mga makakaliwa sa mga taong labas, is parang ganito ginagantihan ba sila Kibuloy? No? Dahil syempre nilalabas dun sa channel niya sa SMNI. Yun ang talagang nagsisiwalat. No, ng mga katiwalian, ng mga makakaliwang grupo, mga rebelding grupo, sila ang mga tumutuligsa. So eto na ba yung paggisa kay kay Kibuloy? Talagang iniipit siya sa sitwasyon. Aba. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Kasi kung ako kay Kibuloy, na siya, yung maghimala na, kumbaga, 'di ba sabi nga, he's a son of God, 'di ba? Kasi parang ang bigat nun mga katunay okay naman si Kibuloy, wala namang problema. Siyempre kaibigan yun ng dating Pangulo, ng kaibigan ng ating dating Pangulo. 'Di ba? Pero yung claim niya, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya yung yung claim na he's a son of God. Lahat naman tayo anak ng Diyos. 'Di ba? Lahat tayo anak ng Diyos. Hindi lang isang tao, hindi tatlong tao, hindi liman, lahat tayo anak ng Diyos. No, 'di ba? Kaya tayo nabubuhay sa mundo. 'Di ba? Hello, maayong adlaw ka na tong tanan. Hello ka din. Na si ate. So, Beer. nalampog ko'y question, no? Dili na siya ang ay respetuan ni si Risa Hontiveros. Ma'am, nga naman, kung ang storyaan about mga biktima, mga nabiktimaan ng NPA, gipang patay, gipang rape ng mga kababaihan, lahat ng mga nabiktima ng mga NPA, bakit ang tahimik nyo? Ha? Bakit ang tahimik nyo pag sa mga ganyang issue? Para sa akin, natural na yan pag mga ganyang issue, tahimik lang sila. Mas malala yun Kasi kitang-kita yung mga pinapatay, yung mga ginagahasa, yung mga pinagsasamantalahan ng mga kababaihan. Pero ngayon, di lang yun. Ang dami. Pero ngayon sa issue, mere accusations against Pastor Apollo Kibuloy, ang ingay nyo. Accusations yun, allegations, wala pang hindi pa siya na patunayan kung totoo ba talaga. May mga false witnesses kayo. Di nyo kilala yung mga taong yan. Galing yan dito. Alam namin mga record niyan. Puro pasaway yan dito, mga matitigas ang mga ulo niyan. Pero tiniis yan sila ni Pastor. Kasi baka mabago pa yun sila. Di mo alam yan. So eto, yung testigo na yan, parang ganun ba?
merong mga lihim na sama ng loob kay pastor. So, parang yung inalok sila na ganyan, nung mag-witness kayo. Parang tinanggap niya agad. Galit ako dyan. Mag-witness ako. Kung itatanong sa akin, siya ba ang nagpategi? Di ba, kay Baby Ama? Kay Nardong Putik? Kay Asyong Salonga? Ituturo ko yan, si Pastor Kibuloy. Parang ganun ba yon? Hindi. Di ba? Grabe, may mga record pala kayo dyan, ha? Naku. Ano ba naman yan? Honti, ano ba naman yung pinagpupulot mo? Yan si ate is nagpapatunay, no? Kasama ata ni Pastor Kibuloy ito. Yan si ate, ano ba to? Courtesy of Pierce. Yan, Pierce. No? Di mo alam yan. Tsaka kung totoo yung mga pinagsasabi nila, baka sila super balot. Naka-eyeglass, naka-sunglass, naka-sombrero, naka-mask pa. Tapos sasabihin nyo na may mga banta sila, binabantaan sila ng mga, binabantaan na yung mga buhay nila. Uy, yun ba ang tinuro ni pastor sa amin? Kahit gusto namin silang, alam mo yung panitan na buhay, pero hindi yan kasi ang tinuro ni pastor sa amin eh. Hindi yan. Despite sa lahat ng mga ginawa nila against pastor, hindi lang yan sila. Anong ginawa ni pastor? Na nahimik si pastor. Ano sinabi ni pastor sa amin? Hindi namin papatulan. Love, love, love pa rin. Ipagdasal namin sila. Yan ang turo ni pastor. So kahit na ganyan yung mga ugali ng mga yan, no? Pero si ate nga yung nagpapatunay. Yung mga binabanggit ni ate, at kasama siguro yung mga nagwi-witness laban kay Kibuloy, kahit ganyan ang pinapakita is, talagang inaakay pa rin sila ni Kibuloy. Ganun ang sinasabi ni ate. No, kaya yan pala kayo tapos titis-tistigo kayong ganyan. Love pa rin pala kayo ni pastor. Kayo talaga, nagpapagamit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Kayo rin. Despite sa lahat na paninira, kami, ang sarap na nilang yun eh. Kasi kilala namin sila kung anong pinaggagawa nila dito sa loob. Kilala namin yan sila lahat. Ano ba pinaggagawa nila dyan sa loob? Kasi parang yung kwento ng witness, parang aping-api talaga siya. Parang inaalila siya, para siyang si Nelo, parang gano'n. Hindi naman pwedeng Sara ang munting prinsesa eh. Na para silang si Nelo, inaapi. Di ba? Gano'n ang kwento niya eh. Parang may pagka-exage na sobra. Yung mga testigo mo, kilala namin yan sila lahat. Simpatiya ka pa. Heroes? Heroes daw? Paano naging hero? Alam mo kung gaano yan yung mga babaeng yan na yung galing sa Ukraine, tsaka yung Amanda na yan, alias Amanda, na si Brenda Sanchez, Portugal. Kakwarto ko yan. Kilala ko yan. Yung mga taga-Ukraine pa ng mga babae na mga naging witness na hero daw. Alam mo kung gaano yan kaigat? Yung Ayona, yung latest na witness nyo. Alam mo ba, ilang lalaki yan dun sa GMC? Pero tiniis yan ni pastor. Baka matarong pa siya. Baka hindi tayo magtaka diyan. Baka sigurado marami pa silang kukuning testigo diyan. Hindi nga, 'di ba? Maaari kasi hangga't hindi lumilitaw at nadidiin ng mga Duterte diyan, hindi titigil yung mga yan. Pero kapag yung kay Pastor Kibuloy is hindi talaga umi-epekto, pag hindi pa rin nila napapasabit ang mga Duterte sa investigasyon nila diyan kay Pastor Kibuloy, is titigilan nila yan. Siyempre sabihin nila yan, effect. Kahit ginaganto natin si Kibuloy, hindi pa rin talaga natin maidawit ang mga Duterte dito. Wag na nga yan. Lilipat naman sa iba yan.
Ganun yan. Kaya talaga pinag-iinitan si Pastor Kibuloy dahil diyan gusto nilang mapalitaw sa hula ang pangalan ng mga Duterte. Gusto nilang dumikit, maisabit. May ganun, no? Makita nyo ba? Kita nyo ganun. Di ba? Tiniisan niya ni Pastor. Tapos, after everything, after all, yan lang ang binalik nila ni Pastor. Gusto niyo kwentahin namin yung magkano yung gastos galing Ukraine hanggang Davao? Tapos sama-sama pa yan sila sa mga abroad? Alam niyo kung gaano yan sila kapobre sa Ukraine? Ha? Ultimong kalibangan, CR, sa lupa, walang bawl. Alam mo ba yan? Ganyan sila kapobre. Pero dahil naawa si Pastor sa kanila, kinupkup sila. At para silang prinsesa dito sa loob. Kasi ibang rasa sila. Kailangan nila ng yung love. Tinanggap sila ng buong buo dito. Tinanggap sila na hindi sila tinanong kung saan sila galing, gaano sila kapobre. Hindi nyo alam yan. Ang popobre niyan dun. Ngayon, kinagat nila yung mga offer na pera para maging false witness. Bibigyan ng pera, magsasalita lang ng against ni Pastor. Akala nyo di namin alam yan? Ha? Pera kapalit ng dignidad at pakikisama. Kasi ngayon ang Ukraine, ongoing ang gyera doon. Kakagatin talaga nila yan. Kasi napaka-pulubi na nga, pulubi pa masyado ngayon, lalo na ngayon dahil sa gyera. Talagang kakagatin yan. Cheap pa naman nila. Alam nyo, gano'n kapatay gutom dito? Pero kami, iniintindi namin. Kasi baka walang ganyan na pagkain dun. Iniintindi namin, of course. Kasi yan ang turo ni Pastor. Di pwedeng mag-judge. Pero ngayong lumabas na yung mga ganyan, ganito pa yung ginawa nila ni Pastor. Tignan natin. Risa Contiveros. Di ka na bagay respetuin. Si Honti lang naman yung bukod tangi talaga na nag-iimbestiga, yung pilit ng pilit. Pero yung ibang mga kasama niya sa Senado is haya-hayang eh. Di ba? Nakaupo lang. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Bahala kayong anuhin mo yung ni Pastor Kibuloy, yung kaso, ongkatin mo na ongkatin. Hindi pa kayo alam sa ginagawa niya. Talagang siya lang talaga. No? Sige daw, magsalita po kayo. Bakit napakatahimik nyo pag mga biktima na ang NPA yung pinag-uusapan? Sige nga, kakainis ka eh. I-push mo din yun. Pinagtatanggol mo yung mga kababaihan, diba? I-push mo yun. Yung mga biktima ng NPA, yung mga ni ate. Yung mga pinatay, ginahasa, pinagsasamantalahan. May punto rin si ate. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro. At syempre natunghayan natin yung video nyon si ate. No, talagang pinagtatanggol niya si Pastor Kibuloy at talagang hinamon niya si Risa, no, si Honti na gumalaw ka naman doon sa mga kinawawang kababaihan, no? Ano kaya ang gagawin ni Honti rito kung sakasakaling makita at madinig niya yun, yung video ni ating yun? Aksyonan niya kaya yan? O patuloy pa rin sa gusto niyang maisabi talaga yung Duterte. Baka mamaya ibigtag sa mga Duterte yung sinasabi mo, ate. Baka sabihin, hindi, mga Duterte may gawa. Kasi nga kung may naririnig sila kaso, kailangan sabit natin Duterte dyan. Ay, nako, ang gulo-gulo. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.